momento el árbitro tenía que tomar la terminación. ¡Epa! Isa si Janriel Cuadro Alas Casimero sa mga pinakasikat at iniidolong boksingero ng mga Pilipino. Kilala siya sa lakas ng kanyang mga kamao, mataas na boxing IQ, at sa kanyang tapang na lumaban sa anumang sulok ng mundo. Sa kanyang karera, nakalaban na siya sa 11 bansa at doon niya nakamit ang iilan sa kanyang pinakamalaking panalo bilang patunay na siya ay isang matapang na mandirigma. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nakatikim si Casimero ng 4 na talo at 1 beses lang siya natalo via knockout. Nangyari ang kanyang knockout loss noong March 26, 2011 sa South Africa laban sa hometown champion na si Moroty M. Talani para sa IBF Flyweight Championship. Sa laban na iyon ay hindi naman siya napatumba ni M. Talani at sumuko lamang si Cuadro Alas dahil sa hindi magandang kondisyon ng kaniyang katawan. Necessarily comfortable with the coordination in Talani. Look at that, they need, but it is a punch downstairs. Okay, it is a punch downstairs. That's bad. It was actually a left hand downstairs to the body. Sa kabila ng kanyang matibay na panga, nakatikim pa rin ng knockdown si Janriel Casimero. At sa videong ito mga idol, ay babalikan po natin ang mga laban kung saan nabilangan talaga ng referee si Cuadro Alas. Panoorin nating muli kung legit ba talaga ang pagbagsak ni Casimero dahil ayon sa kanya, hindi daw talaga siya bumagsak dahil sa suntok ng kaniyang kalaban. At makikita rin natin mamaya kung paano inilabas ni Cuadro Alas ang kaniyang galit dahil sa kaniyang knockdown. February 12, 2010, dumayo si Cuadro Alas sa bansang Argentina upang labanan ang IBF Interim Light Flyweight Champion Luis Alberto Lasarte. Ito ang itinuring na pinaka-memorable na laban ni Casimero dahil marami siyang pinagdaanan sa laban na ito. No menor, le ganó por nocaut en la vuelta número 11 al colombiano César. Se balanza Lasarte, lo va a buscar a Casimero. Esa es la llave en la cual él seguramente se va a sentir Más más. trámite de la pelea, atención, llegó con la derecha Casimero, sobre la cara de Lasarte. Amarra el mosquito, otra izquierda más. Natikman niya ang mga dirty tactics ng kanyang kalaban at sa pagkatapos ay naramdaman pa niya ang galit ng mga Argentinian boxing fans. Pero está bien, Casimiro, está bien. Como estaba separando. Esto se está poniendo agresivo. Con su boxeo heterodoxo, complicado, difícil, friccionado. Esa es la premisa de las artes, sacarlo de eje, sacarlo de fundamentos técnicos. Reacción ahora del marplatense. Lo está midiendo Casimero. Lo va a buscar Lasarte, que está más sereno. De cualquier manera lo quiere arrinconar. Llega abajo y también arriba. Bueno, César Canchilla en Managua. Después, en la primera defensa, perdió el cinturón. Buscó bien Lasarte, llegó con 2 derechas a la cara de Casimero. A la salida de la zona caliente. Bien por el mosquito ahora. Busca con derecha abajo. Ese es el negocio. Sa round 4 ay nakatama ng mga solid combination si Casimero at napayakap na lang sana si Lasarte pero bumagsak ang Argentinian fighter. ¡Epa! No. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Ang akala ni Casimero ay naka-score siya ng knockdown pero siya pa ang pinatawan ng 1-point deduction ng referee dahil sinipa daw niya habang nakahiga ang kaniyang kalaban. Un punto de descuento para Casimero. En algún momento alguna de estas determinaciones tenía que tomar el árbitro. Y que se cuide Lasarte, ¿eh? No, es que tengo que empezar por el visitante, no voy a empezar por el local porque aquí pasaría cualquier cosa si ya empieza por el local. Decíamos. Se le quemaron
Todo trabajo para el árbitro ante tantas incorrecciones. Sa round number 5 ay bumagsak sa unang pagkakataon si Cuadro Alas matapos itong matamaan ng right hook habang umaatras ang ating pambato. Le contó, hubo una derecha de Lasarte. 4. Yo vi una patada abajo. Lo pisó. Hindi naman masyadong malinaw sa footage pero ayon sa mga commentator ay medyo na-outbalance si Casimero at nakatama rin yung suntok ni Lasarte. Cuenta de protección, le van a dar el pase, además del golpe. At dahil nakatikim siya ng knockdown, mas lalong lumakas ang loob ni Cuadro Alas na pabagsakin ang kanyang katunggali. Alam niya na hindi maaring umabot sa scorecard ang laban at kailangan niyang patumbahin si Lasarte. Desarrollo de la pelea, la caída de Casimero. Con izquierda Lasarte, responde Casimero por adentro, rebalaba Casimero. Lo va a buscar Lasarte. Con poca claridad. Esta clase de estas características donde los golpes no nacen limpios y no mueren limpios. Lo que debe hacer es tratar de estar tranquilo porque realmente no se puede. Sa round number 9 ay pinaramdam na ni Cuadro Alas kung bakit siya ang halimaw ng Pilipinas at 2 beses niyang pinabagsak si Lasarte at balak niyang tapusin na ang laban. Mirá que Jesús Romero, el buqueño, era bravísimo, pero no a este nivel ya. Con la derecha Casimero, atención, izquierda de Casimero. Y viene el conteo. Estaba mal Lasarte con derecha y con izquierda. Está mareado Lasarte, llegó Casimero. 6, 7, no, fue derecha arriba. Y luego lo cruzó con la izquierda Casimero, le va a dar el pase, no está bien Lasarte. Lo está midiendo. Atención que puede venir el knockout. Otra derecha más y otra izquierda, se va al piso Lasarte. Está knockout. Atención Filipinas. Está knockout Lasarte. 5, 6. Pero nakasurvive pa rin ang Argentinian fighter at sinubukan talaga niyang umabot sa scorecard ang laban dahil ito lamang ang kanyang pagkakataon na manalo laban sa pambato ng Pilipinas. Sa round number 10, pinabagsak na naman ni Casimero ang kanyang kalaban at dito na tinapos ni Cuadro Alas si Luis Alberto Lasarte at panalo ang ating pambato via technical knockout. Para quedarse con el título interino Minimoca. Llega con la derecha otra vez. En uppercut dos veces sobre la cara de Lasarte. Que tiene el ojo izquierdo totalmente cerrado Lasarte. Otra derecha más de Casimero. Va a buscar guapo Lasarte, pero se va a ir al piso de nuevo. Está knockout. Lo agarró de las piernas. Vaya con la izquierda, lo tiene con la derecha. Otra derecha más a la cabeza. Está knockout Lasarte. Atención el árbitro. Atención. Ha ganado el filipino para la pelea. Correcto, Fernando Sosa que tiró la toalla. Pero sa panalo ni Casimero ay hindi ito nagustuhan ng mga boxing fans at kailangan pang magtago ni Casimero upang protektahan ang kanyang sarili. June 27, 2015, bumiyahe si Janriel Casimero sa Thailand upang hamunin ang undefeated IBF World Light Flyweight Champion Amnat Ruenrong. Isa rin ito sa mga pinakamaruming laban ni Casimero at ang matindi pa rito ay 2 beses siyang nabilangan ng knockdown ng referee. เฉพาะการด้วยครับ108ปอนด์ขององค์กรมวยโลกแม่เริ่มขึ้นมานั้นที่บรรดาบุกเลยนะครับนักกระจีอาจารย์บอกว่าต้นอันตรายมากครับเขาจะต่อยอย่างสุดแรงเกิดนะครับสไตล์ของจอมเวียนของสิงห์นาฉะนั้นไหวพริบปฏิภาณความไวของอำนาจนะครับที่จะ Sa round 1 pa lamang ay inaasahan na magiging tactical ang laban dahil parehong mautak ang 2 fighters. Sinubukan ni Cuadro Alas na atakihin ang kanyang kalaban pero naging maingat naman siya dahil alam niya na magaling din na counter-puncher ang kampiyon ng Thailand. สิ่งสำคัญสำหรับอำนาจเป็นอย่างยิ่งนะครับไฟนี้ Sa round number 2 ay umaatake sana ng 1-2 combination si Casimero pero bumagsak ang ating pambato at nabilangan pa siya ng referee. Hindi masyadong malinaw sa angle ng video kung ano yung suntok na tumama kay Casimero o baka medyo nadulas lang ang ating pambato. Pero officially it was ruled as a knockdown.
Balitang boxing, mga laban ng ating mga pambato. Makinig ka ng maigi, manood ka ng mabuti. Pag-usapan ay labanan sa loob ng ring, di papahuli. Talagang nag-aapoy ang mga bakbakan bawat. Very frustrating para kay Casimero ang laban na ito dahil pinabayaan lamang ng referee ang dirty tactics ng kampiyon ng Thailand. Halos hindi makagalaw si Casimero sa labis na paghawak ni Amnat Ruenrong at may mga wrestling moves pa na ginawa ang kampiyon. Sa halip na boxing, parang naging martial arts ang laban. Sa round 7 ay bumagsak si Casimero dahil sa pagtulak ni Amnat Ruenrong, pero binilangan pa ng referee ang ating pambato.โดนนับครั้งที่สองหลังจากที่โดนนับไปแล้วในยกที่สองโดนอีกแล้วนะครับแต่ว่าลักษณะการโดนนับเมื่อสักครู่นี้คงจะข้องใจเลยครับคาซิเมโร่ลักษณะเหมือนกับการเหวี่ยงกรรมการอาจจะอยู่ใกล้ At dahil dalawang beses na siyang nabilangan sa laban, alam ni Cuadro Alas na dihado na talaga siya sa scorecard, lalo pat sa Thailand ginanap ang laban. Knockout na lang ang pag-asa ni Casimero, pero hirap din siyang makatama dahil madalas yumayakap ang Thai champion. ฉากสวยๆก็ดูครับต้นน้ำเนี่ยมาจัดมาแรงนะครับแต่ว่าเราได้2นับนะครับได้รับยกถอยหลังครับซ้ายหรือเปล่าหรือยังไงครับต้องดูด้วยครับปลายยกโดนได้ Natalo pa si Casimero via unanimous decision at dismayado rito ang angas ng Pinas. Pero pagkalipas ng isang taon, muling naglaban si Janriel Casimero at Amnat Ruenrong at ginanap na ito doon sa China. Dito na pinatikim ni Casimero ang kaniyang matamis na paghihiganti dahil tinalo niya si Amnat Ruenrong via knockout sa round number 4. Dalawang beses na pinabagsak ni Casimero si Amnat Ruenrong at hindi mapigilan ni Casimero ang kanyang emosyon dahil sa wakas ay nakapaghiganti na siya sa mandarayang kalaban. Janriel Casimero. Noong December 3, 2022, nakasagupan na naman ni Casimero ang Japanese fighter na si Ryu Akaho para sa isang non-title fight na ginanap sa South Korea. Ito ang comeback fight ni Casimero matapos ang sobra isang taon na layoff at makikita natin sa laban na determinado talaga si Casimero na maka-score ng isang impresibong panalo upang muling umangat ang kaniyang pangalan sa world ranking. Ito namang Japanese fighter ay sinusukat muna niya ang diskarte ni Cuadro Alas at ito na ang kanyang huling pagkakataon na manalo upang makabalik rin siya sa World Championship. Pero sa round number 2 ay isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang gusto sanang makipagkamay si Ryu Akaho bilang tanda ng sportsmanship, ngunit sinamantala ni Casimero ang pagkakataon at umatake siya kay Akaho. Habang umaabante si Casimero ay may sabay na counter si Akaho na medyo tumama sa likod ng ulo ni Casimero, dahilan upang bumagsak ang Pinoy at idiniklara ito ng referee na knockdown. Kung babalikan natin yung replay, parang Mayweather yung ginawa ni Casimero. Pero masyado kasi siyang agresibo sa kanyang pag-atake, hindi niya mapigilan yung kanyang momentum at bumagsak siya habang tumama naman ng konti yung counter ni Ryu Akaho. At dahil nabilangan siya ng isang knockdown, hindi ito nagustuhan ni Casimero at sa halip na panghinaan ng loob, lalo pang nagalit ang angas ng Pinas. Mula noon ay binugbog niya si Akaho at ipinakita niya kung bakit siya ang isa sa mga pinakarespetadong Pinoy boxer sa buong mundo.
Subalit nagreklamo ang Japanese fighter na tinamaan daw siya sa batok at ito ang dahilan na naantala ang laban. Binigyan siya ng ilang minuto upang makapagpahinga at makarecover, subalit hindi na daw kaya ni Akaho na magpatuloy pa sa laban dahil sa illegal punch mula kay Casimero. At nagdesisyon pa ang ring officials na no contest ang laban, kaya dismayado talaga ang kampo ni Cuadro Alas. Pero ipinaglaban pa rin ng Team Casimero ang kanilang protesta sa resulta ng laban at mabuti na lang ay binago ito ng South Korean Boxing Commission at mula sa no contest ay naging technical knockout victory para kay John Riel Casimero. Ulo na naman to. Let's go!